Magandang development po ito mga kababayan. Dated June 12, Independence Day, Araw ng Kalayaan sa Pilipinas mga kababayan. Ay ipinail na po ng abogado ni PRRD mga kababayan ang request for interim release ni PRRD. May pag-asa na pong makalaya mga kababayan pansamantala si PRRD mga kababayan. At formal na po itong hiniling ni Atty. Kaufman sa 3 judges. Sana nga lang hindi magiging bias ito nga ng mga kababayan. 3 judges sa ito. Dahil alam naman natin na yung mga previous request ng kampo ni PRRD ay hindi nila pinagbigyan mga kababayan. Sana nga lang dito sa request ng mga abogado ni PRRD ngayon na interim release ay sana hindi sila magiging bias mga kababayan. Ang rason na inilagay dito ng kanyang abogado ay kinukonsidera daw mga kababayan ang edad ni PRRD na 80 years old na. Kinukonsidera din na hindi naman daw siya flight risk mga kababayan at wala na rin siyang kapasidad na gumawa ng krimen na kagaya nung inaakusa sa kanya. At mayroon na pong bansa mga kababayan na hindi pa nila dinisclose na handa pong kupkupin si PRRD. Saan kaya iyon no? Malamang sa Germany mga kababayan, di ba alam naman natin yung dating asawa ni Tatay Digong na si Elizabeth Zimmerman is taga Germany. Pero at least mga kababayan, kung mapagbibigyan ito, ay pansamantala pong makakalabas si PRRD sa kulungan. Pwede na po siyang samahan mga kababayan na kanyang mga kapamilya. Yan po ang ating aantabayanan mga kababayan, ang updates dito kung ano ang desisyon ng mga judges nila. Samantala, panoorin po natin itong balita from SMNI mga kababayan. Gay, napahayag ang binitawan ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo sa gitna ng mga isyu ng pambansang soberanya. Tanong Independence Day. niya, hawak pa ba natin ang tunay na kalayaan? Narito ang ulat ni Carlo de la Peña. Yung ginawa nila kay Tatay Digong mga kababayan, feeling ninyo mayroong karapatan itong mga bangag administration ngayon mga kababayan na magyabang ng Independence Day, araw ng kasarinlan? Pang-aabuso ang kanilang ginawa mga kababayan. Tayo ba ngayon na tinamasa natin ang kalayaan, ang kasaganaan? Ang sarap isampas sa pagmumukha ng mga buhaya, lalong-lalo na dyan sa mga kongreso mga kababayan. Itong kalendaryo na June 12, araw ng kalayaan, na sila walang due process mga kababayan, basta-basta lang nagpapakulong ng mga resource person. Kawawa yung si Grijaldo, buti na lang natapos na ang mga kababayan 19th Congress. 6 months mahigit mga kababayan nakakulong, kinulong ng walang due process. Ang kaligayahan na idinulot sa atin, napanatili ba natin ito? Ito ang mabigat na pahayag ng dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ukol sa tunay na kahulugan at kalagayan ng kalayaan ng bansa sa kasalukuyang panahon. Ayon kay Panelo, ang araw ng kalayaan ay hindi... Pati na nga yung malayang pananalita natin mga kababayan, gusto nilang isikil. Gusto nilang hadlangan. Yan lang ang meron tayo Freedom of speech and expression. Gusto pa nilang busalan tayo mga kababayan. Marcos. Di lamang selebrasyon, kundi panahon ng malalim na pagmumuni-muni para sa bawat Pilipino. Dapat aniyang tanungin ng sambayanan kung naipagpatuloy ba natin ang diwa ng kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani tulad nila Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pa na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Yung bang ating mga inihalal, ilagay sa kapangyarihan? Inihangal. Ito ba ay pinagpatuloy nila ang ating pagiging malaya? Sila na ngayon ang nang-aapi. Sapagkat kung titingnan natin, mukhang hindi. Tinukoy din ni Panelo ang umano'y pagsuko ng pamahalaan sa soberanya ng bansa, kaugnay ng pagpayag na ipaubaya sa isang banyagang hukuman ng kaso na isang dating... Tingnan nyo mga kababayan, dito si Tatay Digong mga kababayan, payat na nga niyan siya, di ba? Tapos sa kulungan daw mga kababayan, lalong pumayat. Ano na lang kaya ang itsura ni Tatay Digong? Hirap na siyang maglakad dyan mga kababayan. Yung kanyang mga muscle mass niya mga kababayan, bumaba na yung timbang. Ano pa kaya ngayon? Lalong pumayat. Ulo. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay maituturing na pagsuway sa konstitusyon at isang uri ng pagtataksil sa bayan. Lalo na't ang mga aligasyong krimen ay nangyari sa loob ng Pilipinas at kapwa Pilipino ang sangkot. Ibig sabihin, ang pamahalaan na niluklok natin, siya mismo ang sumira, lumabag. Impeachable yan ha.
So ano na ngayon yung mga nagsasabing accountability na dapat daw ituloy ang impeachment dahil yan lang daw ang paraan sa accountability. Paano itong ginawa ni Marcos? Paano siya magiging held accountable? Kung ang mga bumuboto dyan sa impeachment, mga kababayan, sunod-sunuran sa kanila din. Sa saligang batas. Nag-iwan si Panelo ng hamon sa taong bayan, isang tanong na humihikayat ng pagninilay sa tunay na kahulugan ng kalayaan, hindi lang tuwing Hunyo 12 kundi sa bawat araw. Yung tanong ngayon, araw ng kalayaan ngayon, paano tayo? Hindi namin naramdam, nakakulong tayo mga kababayan sa gobyernong kurakot. Yan ang ating bagong kulungan. Sasabihin sa ating mga sarili na pinagdiriwang natin ng isang kalayaan. Itong kalayaan na ito isinusuko na ng mga taong ating inilagak sa kapangyarihan. Kayo Talaga. ang sumagot sa ganyang kata. Kung karapat dapat ba na ipagdiwang natin ang ating freedom o hindi, ang ating kalayaan o hindi. Ang tinutukoy ng dating opisyal ay ang umano'y illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Na-promote pa ang Diwata, upang dalhin sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ng mga akusasyong may kinalaman sa kanyang kampanya kontra Kabangagan, mga kababayan, illegal na droga para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Carlo de la Peña, SMNI. Araw ng kalayaan, malaya nga ba tayo? O nakakalong tayo, mga kababayan, sa gobyernong kurakot na ito? Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.